So yun guys, punta tayo sa bahay at tingnan natin kung kakasya tong mga aquarium na to doon. Malapit lang yun dito, no. Pag umabot ka doon sa kanto na yon, iikot ka lang, U-turn. Doon sa kabilang side nitong block na to, doon lang yun. So ito yung dulo guys, tapos iikot lang dito. Tapos ito na. Yan. Ito na yung bahay sa kabila. Yan, wala pa siyang gate. Try natin iangat. So yun mga kasang, no, naipark na natin ang ating sasakyan. So yun yung magiging bagong Hendrix backyard ngayon, no. At kung mapapansin nyo, saktong-sakto yung sasakyan natin dyan dahil maliit lang naman yan. At hindi pa natatapos yung gate pero meron tayong gate dyan. Siguro hanggang dito yung gate na yan. So maluwag talaga kasi ang liit lang ng sasakyan ko. So kahit magka-gate dyan, malaki pa yung space natin. Dito sa gilid, at yung mga tambak na yan, mawawala rin yan dyan. So ang sabi ko nga kay Mrs. lagyan natin ng halaman. Tapos magkakabubong din dito ng konti. May canopy tayo na ilalagay dyan. So yan, alisin natin to. Tapos lalagyan natin ng mga halaman. Yan, kagaya yan. Nandito na pala yung gripo niya. So dito tayo magkakaroon ng source ng tubig. Tapos lagyan ko ng halaman yan tsaka mga tubs siguro. Tapos yung isa kong mga 10 gallons na rack, baka dito ko pa rin ilagay. Tsaka yung aso ko na si Charlie, baka dyan ko ilagay. Sa kabila na to, pwede pa rin tayo dito maglagay ng mga tubs. So yan, susulitin natin yung yung space natin dahil nga malaki naman yung space at maliit lang yung sakyan natin. So yun guys, no, ito yung bahay. So parang yung sa bahay lang din namin. Okay ka pa dyan. Tapos ito yung gate. Yan, di pa nakakabit yung gate pero matatapos na rin to. So ito yung magiging space natin. Meron pa ako ilalagay dito kasi yung ref namin hindi naman namin pwedeng iakyat. So siguro hanggang dito. Yan, parang tingin ko medyo bitin talaga. Kaya ang plano ko dito, maglalagay ako yung kabilaan ko na maraming 10 gallons. Dito na iharang ko na dito yun. Tapos dito yung ating third layer, yung mga 3 layers ko na mahaba. Tapos 20 gallons kung ilan yung abutin o kaya 50 gallons. Tapos paganto na yung arawana natin. Kasi kasama na rin natin yung arawana dito. So baka paganyan na yung arawana dyan. Kasi sakto dito yan ito 4 feet yan Kung di ako magkamali 4 feet lang yan. So nakaganyan dyan yung arawana. Tank natin, 275, 50, 50. Tapos yung 3 layers natin, tapos nakaganon. So yung mga 20 gallons ko, yun ang problema ko. Pwede pa rin siguro dito. Kaso ito kasing space na to, dito ko ilalagay yung mga gamit ko, yung mga computer ko, yung mga ibang hobby ko, yung mga gitara, yung ganon. Diyan ko kasi ilalagay ulit yon gaya nung sa bahay namin. So pwede kong iarang siguro dito, 20 gallons pa. Tapos baka pwede rin ako maglagay pa dito ng 20 gallons. Or, lagyan ko pa rin to. Diba meron ng 75 dyan, tapos may nakaganon pa dito para magamit tong space na to. Kasi yung bahay na to, gagawin ko na siyang studio. Kaya ayun, puro tank na lang talaga nandito, puro aquarium na lang. At doon sa taas, doon yung aming living room, tsaka yung bedroom kasi dalawa naman yan. Tapos yung kitchen namin dito na nasa labas. Yan. Hindi ko alam kung pwede kong lagyan pa to, no, kasi may butas. May butas siya dito, hindi buo yung yung bubong. So hindi ko lang papatakbang ko pa yan. Tapos problema ko pa yung mga bike ko, hindi ko lang kung saan ilalagay. Dito yung mga lutuan natin dito. Tapos yun, yung sa labas nga, pwede ako maglagay ng outdoor tubs doon. So, yun nga ang plano ko dyan. Maglalagay ako ng tubs dahil susulitin natin yung pwesto dyan sa harapan. So, ayun, no, sana maging maganda yung ayos natin dito. Siguro by next week, maglilipat na ako dito. At kung may mga idea kayo, mga idea kayong maganda, no, na hindi ko naiisip ngayon, pwede nyo naman i-comment. Pag-usapan natin kung ano yung mga pwede natin gawin dito. Alright. So yun mga kasang, no, ang dami nagre-request na mag-update daw ako ng mga paninda natin dahil
Ewan ko kung bibili sila, no? Sana yung mga nagre-request dyan para hindi na kayo matanong-tanong. So yun, papakita ko sa inyo yung mga tinitinda natin ngayon at kung magkano yung presyo nila. At bilisan lang natin to guys. So meron pa rin tayong swordtail dito, yung mga red swordtail natin. Binibenta ko yan ng 15 pesos ang isa. At may umiiyak na bata doon. May umiiyak na bata. Ito si Junjun na Hexa Survivor. Hindi natin binibenta yan. Tapos yun, may mga natira nga ako ditong feeders. 10 piraso lang yan, naka-reserve na yan. Binibenta ko yung feeders ko 10 piso ang isa, no? Tapos pag mas marami, syempre, mas marami, puro mas no? May discount tayo dyan. Tapos itong flower horn, binibenta ko ng 100 pesos each. Yung mga flower natin na red hot jeans. Na malikot. Hindi natin mapakita. Yan, red hot jeans. Tayo mga fry na yun dito. Parang may white spot tong isa. May white spot nga isa. Okay, pagalingin muna natin yung may white spot, syempre. So, 4 yung fry natin dito. Na red hot jeans, 100 ng isa. Ano isa? Bago isa. Magkatago, ayun. Tapos yung ating blue collar parrot na Juby. Yan, mga 10 piso lang yan. 10 pesos. Yung mga beta natin, binibenta ko to ng 80 pesos ang isa. 80 pesos. Yung mga platinum Dumbo ear na beta. Mga Juby size, maliliit na konti. Tapos itong ating molly. Itong mga sailfin molly natin, binibenta ko ito ng 25. Kapresyo siya ng mga balloon mollies natin. Tapos Zebra Danios, yellow, pink, blue, ano mang kulay ang gusto nyo. 10 piso lang ang regular. Ang long fin sa akin na assorted 20 pesos pero wala akong stock ngayon. Tapos yung neon green 30 pesos ang isa. Ito nga pala guys, no, ito yung pinaglalagyan natin dati ng ng long fin. May nang itlog pala. Ayan, ang daming fry oh. Kita nyo ba guys? Ang dami niyang fry. May pumakyaw nung natin May pumakyaw ng ating long fin Danios. Pero may naiwan na fry dito. Nagulat nga ako yung daming fry. Ayan oh. Siguro nung nag-breed, napunta sila doon sa mga bato sa lava rocks natin. Tapos nag-hatch na lang nung wala na sila. Tapos itong ating mga pleco. Yung black natin na pleco, 15 pesos ang isa. Yung mga albino natin, 25 pesos ang isa. Ayan. Walang laman. Mga regular mollies natin, yellow platinum, meron tayong gold dust. 5 piso lang ang isa. 5 piso lang yan, mga pambagets yan. Platin natin, blue moon, saka red wagtail. 10 pesos naman ang isa niyan. Dito sa baba, mga pa rin, red white, yellow platinum. Meron tayong mga dyan, mga anti-chlorine, may mga pub. Meron tayong mga sponge filter, okay ko platinum. Meron tayong filter wool, meron tayong hose, meron tayong net. Meron tayong PO1 at PO2, 25 pesos lang sa akin to. At itong flower na to, ginugroom ko to metalhead. Hindi ko alam kung magkano natin mabenta to. Handa na ba natin ibenta? Yan, medyo gumaganda siya kasi ginugroom ko siya ngayon. At naka-heater siya. Tiger Barbs, 20 pesos. Ang lalaki na ito guys. Mga breeder size na yan, Tiger Barbs. At ito yung ating balloon molly na marble. 25 pesos ang balloon molly natin. Marble, ng time black. Nandun tayo, platinum. Yellow platinum. Yan, 25 pesos lang yan. Tapos, ayun, bronze corridora. 25 lang din. Yan, mga nakakalat na bronze corridora. Maganda yan pang pang community na maliliit. Yan, sa mga neon tetra, sa mga glow tetra yan, maganda kasama yan.
Ito naman yung yung anak ng ating Molly na electric blue. Ayan, lumalangoy na sila. Sama isang koridora dyan. Ito yung ating Tangerine 24K Tangerine Balloon Molly. Hindi pa nanganganak, hindi pa, ewan ko, pero buntis na yan siguro. Yung binigay sa atin ni John Guppy. Hindi ko binibenta yon. Tapos Marble Angelfish. 30 pesos ang isa. Okay. Tapos yan, may mga ano pa tayo dito. Glow Tetra. Ito yung mga tira-tirang kulay. Pula tsaka yellow lang ang meron tayo ngayon. Dahil may bumili nito kahapon. 35 ang isa. Guppy Chops. Wala tayong Guppy Chops. At yun, Black Molly natin. 5 pesos ang isa. So yan lang yung mga binibenta ko ngayong isda dito. At magdadagdag pa tayo ulit. Sa mga gusto bumili, pwede nyo ako message sa aking Facebook. Hendrix Backyard din ang pangalan nun. Alright. Maraming salamat sa mga nanood. Peace out.